Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Pwede po ba pumalakpak lahat ng excited makinig ng salita ng Panginoon? Sige, laksan po natin yan para ma-excite lalo yung katabi natin. Amen. So, God's word for us today is very personal to me. Bakit po? Kasi mga about 10 years ago, sinabi na po ng Panginoon to sa akin. Pero at that time, hindi ko pa po siya masyadong ma-appreciate. Hindi ko pa po siya masyadong ma-value kasi batang-bata pa po ako. Pero ngayon po, sobrang kumikilos itong salita ng Panginoon sa akin ngayong buhay at gusto ko po ito ibahagi sa inyong lahat. And what is God's word for us today? It is to lead the way. We will lead the way. Ready po ba tayo to lead the way? Amen. So sana po talaga ready tayo to lead the way dahil pag tayo ay magli-lead the way, hindi pwedeng basta-basta lang tayo sasabak. Kailangan po i-ready po natin yung sarili natin, i-ready natin ang sarili natin sa Panginoon. And before I proceed to God's word, gusto ko muna ipakita sa inyo kung sino yung iniidolo ko, sino yung ginagaya kong katawan. May mga ginagaya po ba tayong katawan? Di ba? Siguro po medyo tumataba na po tayo ngayong Pasko, kakain na naman tayo sa Pasko. Pero mayroon tayong hinahabol, sana next year, ganito na ang aking katawan. So sino po ba ang hinahabol kong katawan? Ito po, yung katawan po ni Zac Efron. Gusto niyo po ba ng ganyang katawan? Ayaw? Walang pag-asa? So ako po, ganyan po. Sabi ko, mahirap po habulin ang kanyang muka. Sobrang gwapo po ni Zac Efron, pero yung katawan po, pwede po yan i-work out. Pwede po yan paghandaan. Pwede po yan habulin. And paano po ba makukuha ang ganitong katawan sa mga gusto ng ganitong katawan? Siya po ay may daily target na 3,500 calories per day. So ganyan po ang kanyang kinakain araw-araw para po lumaki ang kanyang katawan. Pero syempre, hindi po pwedeng kain lang tayo ng kain. Sino po ba yung ganun? Kain lang ng kain. Di ba? Yun ang gagawin natin ngayong Pasko. Pero syempre, kailangan natin mag-workout. So ano ba ang kanyang ginagawang workout? Ang kanyang workout ay isang Navy SEAL training, parang sa mga sundalo. Para maging ganyan ang katawan ni Zac Efron, meron po siyang Navy SEAL training para pang sundalo at ginawa niya po yan for 4 months, 5 times a week. So tinatrabaho po niya yan. Bakit? Bakit niya ba ginagawa yan? Because kailangan niya po yung ganyang katawan for a film. May gagawin po siyang palabas. Kaya po hinahanda niya ang kanyang sarili, pinapaganda niya ang kanyang katawan. At sa atin pong mga buhay, as we lead the way, hindi po to show business lang. Totoong buhay po to, totoong laban, may malaking pinapagawa ang Panginoon para sa atin. Kaya po, God is calling us to lead the way. And for us to lead the way, we need to be ready. Katulad po sa Joshua 1 verse 6, I'll be reading from the NIV. Sabi dito, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So let us pray. Hallelujah, Father in heaven, Lord God, we humbly ask for your presence, Lord God, this morning, Panginoon. Lord, hindi namin kaya to sa aming sarili. Lord God, ikaw lang ang kailangan namin ng banal mong spirito. Lord God, we allow you to interfere, Panginoon. Lord God, open our hearts, open our minds, Lord God. Allow us to really appreciate your word, Lord God, for us this morning. Lord God, we ask for your anointing. We ask for your wisdom. We ask for your favor, Lord God, to move upon us, Lord God. And Lord God, we just love to enjoy your presence this morning. Lord God, we claim the victory and we give you back all the glory and praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. At ngayon po, pag titigin po tayo sa internet, meron pong mga workout, mga iba't ibang klase ng workout. May celebrity workout para yung katawan natin ay maging katulad ng isang celebrity. May workout na pang muscle building. Gusto ba natin yung sobrang laki yung katawan? Yung nakakadiri na sa sobrang laki? Gusto ba natin yun? Pero ngayon po, iba po ang aaralin nating workout. Ito po ang strong and courageous workout. A workout that would ready us to be strong and courageous para handa po tayo to lead the way. So ano po ba yung una? Para po tayo ay maging strong and courageous, one, we need to have that fervent meditation. Kailangan natin ng fervent meditation. But una, ano ba ibig sabihin ng fervent? Ano ba meaning ng fervent? Sabi po sa dictionary, having or showing great warmth or intensity of spirit, feeling, and enthusiasm.
So yun pala ang meaning ng fervent, talagang gustong-gusto, passionate, diba? Talagang enthusiastic, masaya tayong ginagawa. Pero ngayon, kamusta po ba muna ang ating meditation sa Panginoon? Kamusta po ba ang ating devotion sa Panginoon? Nakakapag-devotion po ba tayo araw-araw at gabi-gabi? Amen. Thank you, Kuya. Si Kuya lang ang umuo. Paano po yung iba? Kamusta ang ating meditation sa Panginoon? Kasi pag titingin po tayo sa mundo, titignan po natin ang mga atleta, si Kobe Bryant, si LeBron James, si Michael Jordan. Ano po ba ang pare-parehas sa kanila? Ang pare-parehas po sa kanila ay they are NBA champions. Talagang nanalo sila ng trophy dahil sa kanilang kagalingan. Sa pagbabasketball, sila ay naging MVP. Most valuable player, kailangan na kailangan sila ng team. Pag wala sila sa team, talagang matatalo sila. Pero ano ba ang secret nila? Ano ba yung isang key component para po ma-achieve nila ito? Sila po ay gumagamit ng meditation. So they value meditation and they are fervent about it before sa kanilang mga rehearsal, sa kanilang training, sa kanilang workout, sila po ay nagme-meditate. During the game, they meditate. After the game, they meditate. They see the value of meditation. Why? Because they want to take the lead. Gusto po nila maging champions. Gusto nila maging MVPs. They want to be the leading scorer at their time. That's why they use meditation. At sa ating buhay, sa mga Kristiyano, nabavalue ba natin to? Bakit? Kasi we want also prosperity and good success in our lives. Amen po ba dun? Gusto natin ng prosperous life, gusto natin ng success sa buhay. At paano ba natin makakamit yun? What is the best way for us to receive this prosperity and good success? Pambira, tinuro na pala sa Bible kung paano natin ito makakamit. And it says in verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." So ito po pala ang sikreto. Ito ang pinakasikreto. Ito yung best way para makamit natin ang prosperity and good success sa ating buhay. Kailangan pala samahan tayo ng Panginoon. At ang pagsasama ng Panginoon sa ating buhay, this makes us strong and courageous and ready for battle. Pero paano nga ba? Paano natin makakasama ang Panginoon sa ating buhay? In verse 8 it says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate," fervent meditation, "you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Hindi yung basta-bastang success lang, kasi pwedeng successful nga tayo, pero sa success natin may kasamang problema. Pero ang binibigay sa atin ng Panginoon ngayon is good success na walang kasamang problema after it, at ang Panginoon lamang ang makakapagbigay noon sa atin. Good success for our lives. At alam niyo po, last August po ata yun, naatasan po kasi ako ng church gumawa ng article for Bigger and Better. Sino po ba dito yung mga sasama sa Bigger and Better? Alam po ba natin yung Bigger and Better? Yun po ang national convention natin sa SMX sa April 2015. So sana po magkita-kita tayo doon. At doon po sa isang coffee table book po doon, ako ay naatasan sumulat ng isang article. So may deadlines po ako, deadline ko ng August, kailangan mapasa ko na yung article na yon. Kaya lang there's no prosperity and success and good success sa pagsusulat ko doon. Talagang sobrang nagpupursige na ako magawa yung article na yun. Kaya lang na-move yung deadline ng September, na-move yung deadline ng October hanggang November, pambihira, hirap na ako. There's no prosperity and good success in my life sa pagsulat ng article na yun. At pag ina-analyze ko, pag tinignan ko, bakit ba walang prosperity and success habang ginagawa ko yung article? Na-realize ko po kasi na habang tinatrabaho ko yun, habang ginagawa ko yun, hindi ko pala kasama ang Panginoon sa akin ginagawa. Kaya pala walang nangyayari sa ginagawa ko. At bakit ganoon? Ba't hindi ako sinasamahan ng Panginoon? Because I had a powerless meditation. Hindi fervent yung meditation ko sa Panginoon. Average lang. Paano ba yung powerless meditation? Oo, consistent nga ako na nagde-devotion araw-araw at gabi-gabi. Nagpe-pray ako every morning. Tim, pakilabas.
Every morning and every night, consistent, nagdadasal. Sino bang ganun? Nagdadasal araw-araw, gabi-gabi. Yan, consistent tayo, magdasal at sa umaga at sa gabi, but we're not fervent about it. Hindi natin gustong-gusto, walang passion sa pagde-devotion natin. Kaya pala walang powerless ang ating meditation. Oo nga, we're desperate. We're desperate to have that blessing. We're desperate to have that change. Gusto natin ng pagpapala, that prosperity and success sa ating buhay. Pero lagi naman tayo nagmamadali. Kapag magde-devotion, magme-meditate tayo sa umaga, madaling-madali na tayo umalis ng bahay. Kasi tayo magtatrabaho na, tayo ay papasok na sa eskwela. Pag magde-devotion tayo sa gabi, magme-meditate sa gabi, nagmamadali na tayo. Bakit? Kasi kailangan na natin matulog, pagod na tayo. Kaya po tayo ay emotional. Emotional tayo, ang dami nating emotion sa loob, pero emotionless naman ang ating meditation sa Panginoon. Walang puso. We don't pour our hearts out to the Lord. Kaya po walang nangyayari. Powerless ang ating meditation at hindi tayo masamahan ng Panginoon. Pero sa totoo lang, there's so much power in meditation. Yung mga atleta nga, ginagamit yun eh. At tayo mga Kristiyano, this is the power. There's power in meditation because this makes us strong and courageous dahil through this, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kaya po, if we like prosperity and good success sa ating buhay, we must also like fervent meditation sa Panginoon. Amen po ba doon? So mag-fervent meditation na po ba tayo sa Panginoon? Amen. So mahina. Mag-fervent meditation na ba tayo sa Panginoon? Amen. Dahil kailangan natin kumilos ang Panginoon sa ating buhay. So next, para po tayo ay maging strong and courageous, we need to follow your map. Follow your map. So pakitanong nga sa katabi, are you lost? Pakitanong sa katabi, are you lost? Kasi bakit? Baka kasi ganito ang itsura ng ating Bible. Yan ba ang itsura ng ating Bible? Sobrang dumi na, hindi nagagamit, nakaalikabok na. Talagang nakikiusap na yung ating Bible. Pakiusap naman. Pakibasa naman ako. Ganyan ba ang ating Bible? Bakit? Kasi, alam niyo po, we need to follow your map. Kasi nakaka-amaze kung paano lahat ng direksyon na kailangan natin sa buhay, lahat ng plano, lahat ng dapat natin gawin ay nakasulat sa Bible na yan, sa hindi natin binabasa. Lahat nandyan. Kung kung may problema tayo sa buhay, sa pang-araw-araw natin, may kailangan tayong gawin, it's all written in the Bible. Kung paano tayo i-encourage, paano tayo susuportahan, kung may tanong tayo, Lord, paano ba yung leadership, paano ba yung planning, paano ba yung gagawin ko sa future, what will happen to my life, it's all written in the Bible, but we're not appreciating it. Hindi natin napapahalagahan ang salita ng Panginoon. Kasi bakit? The Bible makes us strong and courageous. Pero hindi natin sinusunod. Paano natin hindi sinusunod? We turn away from it. We turn away from following our map. Paano? First, we don't read it. Sabi po sa statistics, 40% ng mga tao ay may negative emotion about reading the Bible. 40% of Bible readers are confused, are doubting, are overwhelmed. Mambira, ang dami nakasulat sa Bible. Hindi ko maintindihan, dami pangalan. Hindi ko maintindihan itong ginagawa ko. 40% are confused. May negative emotion sila about it. Kaya what would happen later on? 700 people per day would quit reading the Bible. So yan po ang statistics sa Amerika. Pag titignan naman natin sa Pilipinas, sabi, sa News 6 out of 10 Filipinos don't read the Bible or even own one. So siguro nasa 100 tayo na nandito sa service na ito, 60 people na nandito ay hindi nakakapagbasa ng Bible. So that's one way that we turn away from the Lord. We don't read the Bible. And pangalawa, baka we only read the Bible, pero hindi naman pala natin sinusunod. Baka mas sinusunod pa natin yung ganitong mga libro. Nagbabasa pa po ba kayo niyan? Mga pocket books? So yung mga kabataan, hindi na po na-appreciate yan. Baka ito yung mga binabasa natin ngayon. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Diba? Baka mas sinusunod pa natin yan. Paano ba ako magiging crush
nung drummer? Paano ba ako magiging crush nung gitarista? Paano ba niya ako magiging crush? Baka ito yung sinusundan natin. Ito yung mas sinusubaybayan natin sa buhay. Diba? Pero ano bang point nito? We turn away from reading the Bible. Do we really enjoy reading God's Word? Yung talagang araw-araw sinusubaybayan natin kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi in verse 7 it says, "Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go." So ano po ba kasi ang blessing kapag sinunod natin ang salita ng Panginoon? If we don't turn away from it, if we follow the map, why? Because the Bible leads us to a prosperous path. Gusto ba natin ng prosperous life? Kailangan ba natin ng prosperous life? Siyempre, kailangan natin yan. That's why we need to read it and we need to follow it. And what's a deeper reason? Ano pa mas malalim na rason kung bakit kailangan natin sundan ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay? Because people in this world are blinded. People in this world are blinded. Siguro dito sa simbahan, alam na natin ang landas. Pero pag lumabas tayo, pag pumunta tayo sa eskwelahan, pag pumunta tayo sa ating mga trabaho, maraming kabataan, maraming pamilya, maraming magulang ang blinded. Hindi nila nakikita, hindi nila alam ang tamang landas. Katulad po ni Joshua Cook. Si Joshua, kapangalan pa naman ng main Bible character natin ngayon. Siya po ay 19 years old. At alam niyo po, last 2003, pinatay niya po ang kanyang magulang. At ito po ang kanyang sinabi. Sabi niya, "I loaded the gun, I pointed it at her sa kanyang nanay, and I shot her in the face. I walked down the steps, I stepped over her body and shot my father in the head one more time." Grabe, no? Pasalamat tayo ang mga anak natin na hindi ganyan. Diba? Grabe kung gaano lang kabulag ang kabataan ngayon, ang henerasyon natin ngayon, na tipong papatay ka ng magulang mo. Hindi na natin alam ang dahilan kung ba't niya ginawa yan, pero makikita natin kung gaano kabulag sa tamang landas, sa liwanag ang tao ngayon. And ano na pong ginagawa niya ngayon? He's serving a 40-year sentence. So at his youth, grabe, no? Siya po ay nakakulong na. Wala na, tapos na ang kanyang buhay sa kulungan. Kaya po sinasabi na ngayon ng salita ng Panginoon in verse 6, "Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them." Kaya po pala gusto ng Panginoon tayo ay sumunod sa mapa na binigyan niya sa atin, because we will lead the way. We will lead the way. Paano tayo magli-lead the way kung tayo mismo hindi natin alam yung mapa? Hindi natin binabasa ang kanyang salita. Paano tayo magli-lead ng mga bulag na tao kapag tayo mismo hindi natin alam ang tamang landas? So let us follow the map that we may lead the way. And finally, paano ba tayo magiging strong and courageous? We need to find the missing piece. Parang may kulang sa ating buhay. Ano ba yung missing piece na yun? Ano ba yung magkukompleto sa atin para ma-receive ko ang rewards ng Panginoon para sa atin? Ano nga ba yung rewards? What is the rewards of leading the way? Ano bang pagpapala ng Panginoon para sa atin? If we lead the way, first, we receive the blessing. Gusto po ba natin ng blessing? Amen. Gusto natin ng blessing. Kailangan natin ng blessing sa Pasko kasi maraming manghihingi sa atin ng pera eh. Di ba? Kailangan natin ng blessing. So in verse 5 it says, "No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you." So if we lead the way pala, God's favor is upon us because this is God's command for us to lead the way. Kaya po ang pabor niya ay makakasama natin. Next, we accomplish the vision. In verse 4 it says, "From the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down to the sun shall be your territory." So parang may katunog to From Luzon to Visayas to Mindanao shall be our territory. Ano yun?
born-again Pilipinas po ang willing ibigay sa atin ng Panginoon. Yan po ang vision natin. And when we lead the way, makakamit po natin yan sa ating buhay. And finally, we claim the inheritance if we lead the way. In verse 3 it says, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. We claim the inheritance. May mana po ang Panginoon para sa ating buhay. And when we lead the way, we will get this inheritance for our life. So yan po ang nakuha yan po ang naging reward ni Joshua. At paano ba niya nakuha yan? Paano ba niya nakamit tong ganitong blessing mula sa Panginoon? Alam po sa verse 2 it says, Moses, my servant is dead. Now therefore arise. Go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving them, the children of Israel. And kung babasahin po talaga natin ang background ng Joshua, book of Joshua, si Joshua po, kaya po niya na-inherit yung land, kaya po siya pinagpala ng Panginoon. Why? Because Joshua sticketh closer kay Moses, ang kanyang mentor. Talagang dinikitan niya si Moses. Joshua was close to Moses. At ano ba meron si Moses? Moses kasi was following God flawlessly. Kung pabasahin natin kung anong ginawa ni Moses, he followed God flawlessly. And kung ano man ang sinabi ng Panginoon, yan ang gagawin ni Moses. Yan ang kanyang susundan. Kung saan siya dalhin ng Panginoon, saan siya pupunta, yun ang gagawin ni Moses. At dahil nakadikit si Joshua kay Moses, yan po rin ang ginawa ni Joshua sa kanyang buhay. He followed God flawlessly. And Moses had an intimate prayer life sa kanyang buhay. Siya po ay talagang pagnanalangin, ang presensya ng Panginoon ay kumikilos sa kanya to the point na nagre-radiate na ang kanyang muka dahil sa gloria ng Panginoon sa kanyang buhay. He had this intimate prayer life. At dahil nakadikit si Joshua kay Moses, ganito rin ang naging prayer life ni Joshua sa kanyang buhay. Intimate din dahil dumidikit siya sa kanyang mentor. And finally, syempre, minsang nagkamali si Moses sa kanyang buhay. Kaya hindi po siya nakapasok sa promised land. Pero dahil po nakadikit si Joshua kay Moses, na naintindihan niya, nakita niya ang kanyang pagkakamali, and Joshua was able to correct his mistakes. Kaya po, na-receive niya ang blessing ng Panginoon. At itong pong pagdikit ni Joshua kay Moses, this made Joshua strong and courageous. Dahil tumidikit po siya sa kanyang mentor. Yun po ang nagpalakas sa kanya to lead the way. At alam niyo po, madalas po ito po ang nagiging kulang natin sa ating buhay. This is one thing that we miss in our lives right now. Sino po ba ang ating Moses sa buhay natin? Sa mga kabataan, sino ba ang ating Moses? Sa mga magulang, may mga leaders tayo sa simbahan, sino ba ang ating Moses dyan? At alam niyo po, ang aking Moses po sa buhay ay ang aking nanay. Yan po ang aking Moses sa buhay. Bakit po? Kasi pag nakikita ko po siya, grabe po ang kanyang passion sa ministry. Talagang patay kung patay. Talagang, Lord, we want your blessing, we want your favor, we want your presence to go with us as we worship the Lord. Kaya po binibless po ang ating simbahan eh. Because one reason for that is the worship. Na yung banda, yung singers, yung dancers ay leading the congregation to worship. Kaya binababa tayo ng presensya ng Panginoon. At yung mami ko po ay may intimate prayer life din sa kanyang buhay. Makikita ko po siya, maririnig ko po siya sa umaga na nananalangin sa Panginoon. Narinig po siya 4 a.m. in the morning, kumakanta, nagpe-praise and worship. Kasi, at nakakatagal po siya ng 1 hour. Mga ganon katagal siya manalangin. Kasi minsan tayo po mga 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tapos na tayo magdasal kasi wala na tayong masabi. Pero po ang aking nanay, nakakatagal po siya sa presensya ng Panginoon. Kaya po anong resulta nun? When she worship leads here in front, kapag siya po ay nagsalita, talaga pong imposible, hindi tayo mapa-worship. Talagang mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. There's an influence of worship sa kanyang buhay. Ganyan ko po nakikita ang aking nanay. Kaya ano pong ginagawa ko? Bilang isang Joshua of this generation, ano pong ginagawa ko? I'm far from my mom. Ayan, AJ, far from his mother. Hindi ko po dinidikit ang aking sarili sa aking nanay. So ako po, I don't watch her closely.
Hindi ko siya tinitignan, paano nga ba ginagawa ni Mommy yung mga bagay na to? Kaya ano nangyari? I follow God partially. Hindi ko po kinakausap ang aking nanay. Minsan, yung mga ganun tayo, di ba, mga kabataan? Hindi natin masyado kinakausap ang ating magulang. Kaya yung intimate prayer life niya, hindi ko ma-apply sa aking buhay. Bakit? Hindi ko naman tinatanong eh. Hindi ko gustong matutunan. Gusto ko matutunan, kaya hindi ko kinakausap yung nanay ko eh. Eh, what happened to me, I have a poor prayer life. At syempre, ang aking nanay ay may mga pagkakamali rin sa buhay. Pero dahil ako ay hindi ko dinidikit ang aking sarili sa kanya, I would simply repeat the same mistakes in my life. Bakit? Kasi hindi ako katulad ni Joshua na dinidikit ko ang sarili ko sa aking Moses, sa aking nanay. At bakit? Ba't ganun? Ba't ba hindi ako dumidikit sa aking nanay? Because I miss, this is our missing piece. This is what we miss. I miss to appreciate my mom. I miss to appreciate what she has been doing, how she had supported me all through these years. This is what I miss. I miss to appreciate her. Yan po ang nagiging kukulang natin. Ito yung missing piece natin sa buhay. We miss to appreciate. At minsan, ganito rin po tayo sa ating Panginoon. Na ang Panginoon sobrang gusto kang pagpalain. Gusto tayong i-bless ng Panginoon. Gusto kanyang maging prosperous. Gusto niya tayo maging in the path of good success. But we fail to appreciate what He wants us to do. Na manalangin. Kasi gusto niya makipag-usap sa atin. We don't appreciate that. Ang Panginoon ay gusto tayong itama yung landas, kaya binibigay niya ang kanyang salita sa atin. But we don't appreciate it. Binigyan niya tayo ng magandang pamilya, ng magulang na nandito, mga anak na nandito, but we don't appreciate it. Yan po ang nagiging missing piece natin sa buhay. At kailan po natin paparamdam yung appreciation natin? Kailan tayo matututo mag-appreciate? Kailan tayo magbibigay ng pahalaga sa binibigay ng Panginoon? Bakit? Kasi in verse 1 of God's word says, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Ano bang sinasabi dito? After the death of Moses. Isa lang ang sigurado, may mawawala sa atin. Posible na hindi na tayo kausapin ng Panginoon. Posible na hindi na siya mangusap sa ating buhay sa kanyang salita. Posible mawala na ang Moses natin sa buhay. Mawala tayo sa mga kabataan, mawala na ang ating magulang ngayon. Pag nawala na ba ang isang bagay, dun lang natin ba ipaparamdam ang ating appreciation, ang ating pagpapahalaga? Kaya lang, wala na eh. Huli na ang lahat kapag nawala na. At isa pa pong namimiss natin i-appreciate ay ang command ng Panginoon. Ano bang command ng Panginoon sa atin ngayon? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? In verse 6 it says, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land that I swore to their ancestors to give them. This is God's command for us, that we lead the way. And we miss to appreciate this command for us. Buti nga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon to lead. Buti nga itong simbahan na to ay nagbigyan ng privilege to lead all throughout the churches here in the Philippines. But sometimes we miss to appreciate this. At ngayon po, habang nandito po ang mga bagay na to, habang gusto tayong pagpala ng Panginoon, habang nangungusap ang Panginoon sa atin through His Word, habang nandito kasama natin ang ating mga pamilya, magpapasko na, sama-sama na naman ang ating pamilya, sana naman ngayon, ma-appreciate natin ang binibigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba dun? Amen. And ano po ba ang altar call natin for today? What is our altar call for today? God is willing to bless each and every one of us right now. Kaya lang, we don't appreciate. Hindi natin binibigyan ng halaga, parang walang kwenta sa atin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon.
Kaya po pala, hindi magbuhos, hindi kumilos ang prosperidad at ang success sa ating buhay because we don't appreciate. At ngayon po, kung hindi po natin na-appreciate ang Panginoon sa ating buhay ngayon, kung hindi po natin nagawa, na-miss natin i-appreciate ang ating magulang ngayon, hindi natin na-appreciate ang ating mga anak ngayon, pwede po ba tayo lumapit sa ating Panginoon at humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng puso of appreciation that we may be strong and courageous now and we will lead the way all for the glory of God. So if that's you, I invite you to come to the altar and we will pray for you.